Okay mga boss, good morning at makulimlim na umaga. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana'y okay lang kayo at sana'y masaya kayo na nagpapalahi ng mga quality breeding materials. Okay? So ngayon mga boss, apiplex ko sa inyo kung kilala nyo to. Binlog ko ito dati. Ito po siya yung nagkaroon ng split wings dahil yung kanyang gitnang balahibo ay natanggal. At after ng bagyo, sa sobrang lakas ng ulan, ang bilis tumubo ng kanyang balahibo sa pakpak. Kaya natanggal po yung issues niya kung saan yung split wings. Natanggal po. Siya po, ang pangalan po niya ay si Boss Giant. Si Boss Giant po ito. Bakit ko nga ba pinangalan ng Boss Giant? Wala lang, gusto ko lang kasi malaki siya. Ayan po, ang haba ng paa. Pero pag ito po ay gumulang, maghihinukod po ito, bababa po ito ng konti. So tinimbang ko siya po ay 2.1. Sa edad na 7 months old, siya po ay national banded ng WPC. Street breed po ito from Richie Obordo. Pure RRCN. Nga lang, meron talagang mga lumalabas na malaki, sobrang laki. Meron namang lumalabas na sobrang liit. No? So, yun, mga nilalaban ko talagang nagpapanalo. So, ito, gusto ko lamang i-share sa ating mga kapwa breeders na naligaw sa kanawayon, lalo sa panahon ngayon. Pagkakulay kasi ng kanawayon, pagkakulay ng nyari kanawayon, so RRCN agad. So hindi po lahat ng kanawayon RRCN. Lahat po na meron po mga breeders na nagmamay-ari ng kanya-kanyang kanawayon, no? So merong iron cock, merong jidcast, pero ang popular sa atin is RRCN kasi siya po yung talagang popular dito sa atin sa Luzon. So ito po, galing po ito sa RRCN line. Anak po ito ng original po na broodcock. So pwede nyo pong tignan yung kanyang tatay. So, nung senior ko ito, medyo hindi ko nagustuhan yung offer ng ating mga kabreeder. Siguro, understand ko naman na medyo bumagyo, so gipit. So, hindi lang talaga kami nagkasundo sa pricey kasi kung ano po yung price ng GTP, yun na po yung sinusunod ko. Di bali hindi mabenta basta hindi po basta hindi masira yung kung ano yung price ng GTP. Kasi po ang price po ng GTP ay pangmasa po talaga. Kahit sa anggulo nyo tignan. Ito po ay pure street breed po ito. Hindi po ito battle process lamang. So sa GTP, bihira po ako mag-cross kasi ang mindset ng isang GTP mga boss, kung ano yung kinuha ko sa farm, kung ano yung binayaran kong ng napakamahal, yun din yung ibibreeding ko, wala nang iba. Walang halo. Napakasarap po mag-crossbreed. Sa totoo lang. Pero, ang mindset ko kasi, hayaan ko na lang na ikaw mismo, na client ko, ang mag-crossbreed. Para naman ikaw mismo yung nasusunod kung anong gusto mong timplada. Kung ikaw ay magko-crossbreed na. Okay? Basta ang akin, dito sa GTP, lahat ng ina-out dito, broodstag po. Okay? So ngayon ito si Boss Giant. Boss Giant po tawag ko dito kasi nabitaw ko po siya kahapon lamang. Grabe po yung ginawang. Kung ano yung galaw ng tatay niya, yun din yung galaw niya. Mga boss, syempre hindi ko expected na papalo siya ng maganda kasi nga malaki talaga siya mga boss, sa totoo lang. Pero pag ito po ay gumulang, bababa po ito ng bahagya. At ang kagandahan sa kanya mga boss, kung kayo po ay may breeding na kanawayon, so pwede nyong haluan dito, magkakaroon na po kayo ng linyada ng RRCN. Nga lang mga boss ay hindi talaga pumapayag ang GTP na hindi masunod yung kanyang price. Okay? Kasi ang asking price po ng GTP ay napakababa mga boss, sa totoo lang. No? Pero syempre, nasa buyers pa rin yan kung saan niya may gusto. Kasi dito, hindi po ito namimilit. Hindi nyo po makikita si GTP na mag-aalok na, boss, bilhin mo na to. Wala po kayong ganong makikita sa akin. Kasi ako, masaya lang ako sa alaga ko. Napakasarap gumising na ganito makikita mo sa iyong tanawin. Lahat quality, lahat malalakas, at lahat po street breed. Hindi po kayo maliligaw. No? Hindi kayo maliligaw dito dahil isang bloodline lang po yung pwede nyo kunyari sample street breed ng Raptor, street breed ng Golden Boy. So yung iba kasi nahalo Raptor sa Golden Boy.
So 5K sa Golden Boy, alin sa Golden Boy, alin sa Raptor. So yung iba hinahalo, ako hindi. Isa lang. Kung ano lang yung nakuha ko sa isang farm, kung ano lang yung nakuha ko sa expo, yun na po yung makukuha nyo. Kaya like father, like son. So sa breeding ko naman, hindi talaga perfect. Lalong lalo na kung ikaw ay breeder, hindi mo talaga mape-perfect yung pagbe-breeding. Nobody's perfect mga boss. Okay? So pag may nagsabi sa inyo na ako perfecto, choice nyo na yan kung anong iisipin nyo. Nobody's perfect, lalong lalo sa breeding. So sa breeding, pagalingan, pahusayan, at syempre pasipagan. Kailangan masipag ka, kailangan may concern ka sa manok mo. Kailangan may pakialam ka. Oy, anong ginawa mo sa ano yan? Anong mga pinapatuka mo? Anong tinuturok mo? Okay? So meron po, ganun po talaga pagka isa kang breeder, talagang mahalaga sa iyo bawat pagkain ng isang manok. Ngayon mga boss, para hindi na humaba ng ating kwentuhan, dahil medyo busy din ako at pasukan na, syempre walang ibang magsusundo ng mga chikiting ko. So ako lang, kaya tawid-tawid lang ako. Pero Saturday at Sunday andito ako sa farm. Pero sa Lunes hanggang Bernes mga boss, napunta lang po ako dito umaga or hapon. So yun lang yung schedule ko kasi syempre yung wala magsusundo ng mga anak ko. So anyway, mga boss, hindi ko pa i-release to ng siya lang. Hayaan ko na lang siyang gumulang dito sa farm. I-release ko ito pag sinama yung kanyang chicks. May babae po ito mga boss na napakaganda din. So bago nyo ako i-PM, make sure na pair yung kukunin nyo kasi hindi ko po ibibigay ito ng ito lang. Ipo-promo ko po ito kasama po itong chicks nya. At kung magkano para magkaalaman na sa isang pair sa ating RRCN, okay, 12 susi po yung pair natin ng RRCN, okay. So malinaw na po sa inyo yon na ito po, bago nyo ako i-PM, 12 susi po ang asking price natin at wala na pong ibababa yun. Yun lang po, 12 susi, meron ka na pong RRCN. Magkano nga ba ang RRCN? Sa babae pa lang mga boss, ay 15 susi na. So, isipin nyo na lang, kung bumili ko ng authentic, wala kayong broodstag kasi hanggang sa 15 susi, napakataas na nun para sa isang kabakyard natin. Kaya ang GTP gumagawa ng paraan, no, na yung mga backyard breeder na hindi kaya yung syempre mataas na po yan bilang isang backyard breeder. Mataas na po talaga yung mga ganun. So ang mga kaabil nun, siguro yung may mga kaya. Pero yung 12 susi para sa isang pares mga boss na RRC, napakababa na po yun. Okay? So eto mga boss, panoorin nyo muna yung video natin, okay? Kung napanood nyo ngayon, i-chat mo na ako kasi ito mga boss, hindi ito magtatagal kasi kung hindi po ito makukuha sa mga kabakyard natin, meron po tayong online raffles, no? So doon po ito babagsak sa ating mga solid bettors, sa mga followers natin at members ng ating GC. So yun lang mga boss, at ako yung nagpapasalamat pa rin sa walang sawang suporta, lalong lalo na sa mga OFW natin na talagang sumusuporta sa GTP at mga nagtitiwala. So maraming salamat sa inyo mga boss. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Gawin nyo yung gusto nyo. Gawin nyo yung makakapagpaligaya sa inyo. Unahin nyo muna yung sarili nyo. Pag masaya na yung sarili nyo, pag masaya ka na, wala ka ng problema, pag buo ka na, pwede ka na tumulong sa iba. Pero bago yan, unahin mo muna yung sarili mo. Kasi mahirap po sumagip ng taong nalulunod. Sasagipin mo yung taong nalulunod, hindi ka pa marunong lumangoy. So matuto ka munang lumangoy, buuhin mo na yung sarili mo. Kung sa gera, mag-complete gear ka muna or di ba? Kailangan kompleto ka sa bala bago ka sumagupa sa isang labanan. So ganun lang din po 'yon. Ikaw po ang masusunod. Siyempre, gaya nga na sinabi ko, mahalin mo yung sarili mo kasi wala namang ibang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo. So pag buo ka na, pag masaya ka na sa ginagawa mo, masaya ka na, nagagawa mo na yung gusto mo, then after that, bigyan mo na sila. Okay? Tulungan mo na sila.
Pero sa ngayon, habang hindi ka pa buo at hindi pa nagagawa yung gusto mo sa buhay, bossing, gumising ka na sa realidad. Unahin mo muna yung sarili mo kasi walang ibang tutulong dyan kundi ikaw. Alright, so yun lang naman ay short motivational para sa ating mga kababayan. Okay? So maraming salamat ulit mga boss. And mabuhay ang bayang sa Bungeros.